Magandang araw mga boss. So, dito ako ngayon kasalukuyan sa aking mga alagang manok. At bukod sa manok, meron din po akong alagang pato. So naengganyo ako sa pag-aalaga ng pato dahil bukod sa masarap yung karne, marketable din po ang pato. So naengganyo ako mag-alaga. So, sa kasalukuyan na meron akong 7 pato, isang barako at saka 6 na inahin. Nagsimula lang po ako sa trio, so tatlo, and then nadagdagan ng 4, so bali 7. So yan sila, ayan. At yung isa ay naglimlim na. So nandito yung 6, isang barako, 5 inahin. So pag-alagala lang dito sa ginawa kong pansamantala nilang kulungan. So yan, hinarangan ko lang sila ng yero dahil hindi pa ako makagawa ng kulungan dahil hinintay ko pang matumba yung mangga. So pinatumba ko na yung mangga dito na malaking puno at yung niyog para hindi masira yung gagawin kong kulungan. So dahil natumba na, ayun na yung susunod kong gagawin, yung talagang kulungan nila, yung may bung. So yung corner na yan, dyan ko ilalagay. So sa ngayon, meron itong naglimlim dito sa baba. Nilagyan ko lang ng yero para hindi sila mainitan at maulanan. Hindi naman natag-ulan dito sa amin. Sisimulan ko na to sa susunod na mga araw o kaya linggo. At itong hinarang kong yero dito, papalitan ko ng cyclone. So dito ko ilalagay hanggang doon sa dulo. So ilalabas ko na dito. Dito isakop ko sa may kalamansi. Yan, para mabilis dumami pagka maayos yung kulungan ng mga pato. Mabilis magparami. So ang kagandahan dito sa mga pato ko, wala silang masisipsip na mga tubig. So yan, malinis lang. So ang gagawin ko, maglagay na lang siguro ako ng pinaka swimming pool nila. So may mga technique naman kung paano gumawa ng mga So yan, hopefully ay pagdating ng breeding season magsigitlogan na itong mga alaga para dumami din sila. So, bukod sa napakasarap na yung karne ay marami ring bumibili nito. So yun yung purpose natin, para tayo kaya ako nag-alaga for meat din and pangbenta. So ayan, yun ang mga alaga ko dito sa aking mini farm, manok at saka pato mga boss.